Nandito na naman kami para magbigay sa inyo ng mga panibagong impormasyon at mga usaping napapanahon. At syempre kasama pa rin namin kayo upang talakayin ang mahalagang diskusyong pangkabataan. Kaya halina't sabay-sabay na makialam dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, kalayaan. Schoolmates, Agosto na at syempre, ano pa nga ba ang ginugunita ng bansa pagsapit ng buwan na ito? Ang buwan ng wika. At ngayon, Schoolmates, muli nating ipagbunyi at ipagmalaki ang pagkakaroon natin ng sariling wika dahil ito ay parte ng ating pagkakakilanlan bilang isang mamamayan ng ating bansa. Marami man tayong dialektong ginagamit sa iba-ibang lalawigan, meron pa rin tayong wikang Filipino na siyang nagbubuklod sa ating mga Pilipino. At bukod rito, bakit nga ba kailangan nating pahalagahan ang ating wika? Para sa tema ngayong taon, Tresha, ngayong buwan ng wika, ito ay Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Right. At syempre, marami pang mga activities ang naka-line up ngayong buwan na para nga naman sa tema na nais natin ipagbunyi ngayong buwan ng wika. At kaugnay nga niyan ay nagsagawa ng isang pag-aaral ang Department of Science and Technology na pinamagatang Language Preservation and Documentation of Hanuno'o, Saving the Mangyan Culture. Bunga ng pagsasaliksik na ito ang ideya ng paggawa ng isang mobile electronic dictionary or e-dictionary para nga daw ma-adopt ng mga indigenous languages sa bansa nang gayon or nang sa gayon ay mapreserba at maipagpatuloy ang paggamit ng mga wikang ito. Actually, ang galing na naisip ito na gawin specifically during the time of technology. Yes. Kasi parang iniisip natin, written systems is the more efficient way, ika nga daw, no? Yung pagsusulat sa iba't ibang literatura, yun yung way para ma-preserve ang isang wika. But at least ngayon, naisip din ng DOST, kumbaga marrying or it's a marriage of science and technology and literature, yung paggawa ng e-dictionary. Ngayon nga ay buwan ng wika, Trish. Yes. Kitang-kita nyo naman, schoolmate si Trisha, naka-Filipiniana. Yes. Pero itong long sleeve ko, ang material niyan, Trish, ay para ring barong. Yes, Hawakan mo. of course. Hawakan mo. Hawakan nyo. Yung material. Binibining Trisha. Diba? Yan, oo. Pero eto nga, no, schoolmates, Trish, tulad ng nabanggit mo, sino bang mag-aakala na sa panahon ngayon sa isang pindot mo lang ay magiging accessible na ang lahat ng impormasyon sa pamamagitan ng ating mga cellphones, Yes. schoolmates, no? So very timely, no, nag-a-adapt tayo sa innovation ng panahon sa pamamagitan nga nitong electronic dictionary. Kasi naniniwala tayo, ang tema nga natin ngayong taon ay wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha, no? Trisha, ito ay tulay, 'di ba, sa pagkakaintindihan. Mayaman to sa kultura, sa epiko, diba, dyan hango ang ating mga kwentong bayan, diba, mga bugtong, at marami pang iba. At parang ano kasi yan sabi nga ng Komisyon ng Wikang Filipino, parang balay, parang bangkayang wika na, malalim tayo ngayon parang balay ang bangka na pinag-iisa ang ating identidad sa agos ng kolonisasyon, modernisasyon, at malay natin sa panahon ngayon, no, itong app na to, ang e-library ang magiging balay natin. Right. 'Di ba? Para makasakay sa agos ng mga kabataan, ng mga schoolmates natin. Napakamatalinhaga yung pagkakasabi po ni Ginoong Gab ng kanyang ng point of view niya, no. And I totally agree with you, Gab. Siguro I'm on the side of modernization din naman, no. Na napapansin din natin na yung pagkakaroon ng e-dictionary is just a tool. Pero ang question pa rin natin dito is how often will we use it? Kasi I think maririnig din natin, no, sa ating interviewee mamaya na ang pagpreserba ng wika ay patuloy sa paggamit pa rin ito, no? Kailangan patuloy na ginagamit at naiintindihan ng sumunod na henerasyon kung para saan nila ginagamit yung wika na ito. Kasi maraming mga salita sa iba't ibang wika o dialekto na hindi na isasalin sa, kumbaga yung meaning nito ay hindi na isasalin ng basta-basta. Kumbaga, very endemic to that specific language or dialect yung meaning nito. So, dapat mas naiintindihan natin kung para saan ito ginagamit. Nakakamangha yung pagkakaroon ng e-dictionary, pero sana mas magamit ito sa iba't ibang universidad sa Pilipinas, no, na talagang
ma-instill natin sa mga kabataan yung gigil na matutunan muli yung mga ganitong uri ng wika other than English and of course Filipino language. Tama ka dyan, Trisha. Kaya naman, schoolmates, mamaya ay marami pa tayong pag-uusapan patungkol pa rin sa buwan ng wika. Kaya dyan lamang kayo dahil magbabalik pa ang Schoolmates! Pabor. Habang bata pa sila, at the same time, matututunan din nila yung tamang paggamit ng language, ng dialect nila. And as time goes on, pwede naman sila mag-transition sa pagtuturo ng Filipino as they grow older. Yes po, pabor po ako doon kasi it is a way din po para ma-preserve po yung culture niya, especially po yung language nila. And karamihan rin po kasi sa mga bata ngayon is English na po talaga. Hindi na po, nakakalimutan na po nila yung mother tongue nila. So, it's good din po para sa malaman po nila kung saan sila galing and intact pa rin po yun hanggang sa paglaki nila. Hindi po ako agree doon kasi syempre po pag halimbawa po yung mga taga-ibang lugar, pag dumating po sila dito sa Manila, syempre po hindi mahirapan po silang makipag-communicate sa ibang tao. Kasi nasanay na din po sila na yung ginagamit nila doon kasi napansin ko din po yun sa province namin na yung pati sa pag-aaral, sa mga modules nila, puro po yung dialect po talaga nila yung ginagamit nila. Para sa akin po, pabor ako kasi hindi naman po lahat is madaling makatuto, hindi madaling matuto ng ibang lengguwahe katulad ng iba. Kaya para sa akin po, okay siya bilang gamitin as medium ng pagtuturo. Nagbabalik ang Schoolmates! Napag-usapan nga natin kanina ang pagpapahalaga ng ating pambansang wika na Filipino. Ngayon naman, ating pag-uusapan ang issue kung saan may mga wika o dialekto nga daw sa ating bansa na nanganganib na nga daw na mawala. Upang mas maintindihan natin ang usaping ito at sagutin ang ating mga katanungan, makakasama natin ngayon ang OIC Director General ng Komisyon sa Wikang Filipino, Ginoong John Enrico Torralba. Welcome po sa Schoolmates! Unang-una ay nais magpasalamat sa pag-imbita ninyo sa KWF sa inyong show. Bilang panimula po, ilan po ba ang mga wika na naitalang, or rather, yung mga naitalang wika na po tayo ngayon at ilan na lamang po ba yung ginagamit pa rin po sa ating bansa? So, noong 2013 ay nagkaroon ng sinimulan yung research tungkol sa ilan na ba talaga yung mga wika sa ating bansa at nakitang meron po tayong 130 na wika. So, sa 130 na ito, meron tayong 40 na endangered o nanganganib na wika. Ginoong Torralba, meron po tayong tinatawag na endangered species dun sa mga hayop, Trisha. Yes. Pero meron din tayong endangered languages rin, Sir John, na tinatawag. No? Ano po ba yung pagkakataon na para po makonsiderang endangered ang isang wika o dialekto? And Ginoong John, bakit po ba ito nangyayari? Yung UNESCO, merong binuong mga parabang batayan or bases kung paano kaya naman sabing buhay ang wika at kung ito ay nanganganib. So merong halimbawa yung ligtas, yung kategoryang ligtas na ibig sabihin ginagamit ang wika sa lahat ng edad, mula kabataan hanggang sa matanda. Meron naman yung diligtas, ito yung ginagamit yung wika ng ilang bata sa lahat ng domain. Ibig sabihin mga kabataan may matanda pero sa bilang ng mga bata ay kumonti na lamang. At meron naman yung tatawag natin definitely endangered. So ibig sabihin sa RISA survey kung lumabas ay yung mga matanda na lamang ang gumagamit at wala yung mga bata, yun, definitely endangered. Kasi walang nangyaring pagpapasa ng wika. At meron yung severely endangered, ang gumagamit na lamang talaga ay yung mga lolo at lola, hindi na lang yung mga magulang. Doon kasi sa isa, ay yung mga tanda, ibig sabihin wala yung mga tito, tita, mga magulang, mga lolo. Pero pag severely endangered, mas malubha, ay yung mga tanda na lamang mga lolo at lola. Meron naman yung critically endangered,
ang gumagamit na lamang ay kukunti na lamang yung bilang. Kasi mahirap mo na makakita. Pero konti na lamang. At meron tinatawag nating extinct. As in, wala nang matukoy na speaker ng wikang iyon. So, yun yung mula dun sa ginawang criteria or batayan ng UNESCO. Kanina nga po nabanggit nyo na ang batayan, ika nga, sa kumbaga pagiging ligtas or diligtas or until endangered, ika nga yung term natin doon, no, ay based sa paggamit or usage. Base po sa inyong pag-aaral, aling mga lengguwahe po ba ito na mga nanganganib ng mawala? And sa tingin nyo po, ano po ba yung mga ginagawang hakbang ngayon ng ating pamahalaan upang hindi po ito tuluyang maglaho? Okay. So, katulad na bakit kanina, meron tayong 14 na nanganganib na wika sa iba't ibang level. In fact, iba nga doon, mahirap nang masabing nanganganib dahil extinct na nga. Halimbawa, dun sa mga kukonti na lamang yung nagkasalita, ay yung wikang Arta na nasa Quirino. Meron naman yung papakaunti na. Ibig sabihin, mula nung unang research ito hanggang sa latest na research ay mas kumaunti pa. Ito yung wikang Inata. Ito yung sa Negros Occidental, kung hindi ako nakakamali. Meron naman tayo sa Mindoro. Batay sa unang saliksik ay kumakaunti na lamang. Ito yung Rotagnon Mangyan. Sa Nueva Vizcaya, Igawak. Sa Benguet ay yung Carao. Sa Aurora, yung Tagabulos. Pangasinan, yung Bolinao. Marami actually, kung isa-isayin natin. Yung mga patay naman, yung halimbawa, yung wala nang makitang extinct, ibig sabihin, wala nang makitang speaker, yung wika ng Aita Tayabas. Sa Quezon ay yung Katabagan, Agta Sorsogon, at yung sa Abra, yung Agta Villa Viciosa. Ito pa lang so far. So patuloy pa rin yung aming panaliksik. So ano yung ginagawang hakbang ng pamahalaan, particular na yung Komisyon sa Wikang Filipino, ay siya sa liksik at idinodokumento ang mga ito. Kumbaga, yung mga umiiral at yung mga maaaring mga hanib ay idinodokumento ito. Kumbaga, kailangan kasi magkaroon tayo ng record ng mga umiiral at yung mga nanganib upang maging gawing reference sa pagsasalin at pagtuturo ng wika sa mga susunod na henerasyon. Pero meron kaming particular na programa, ito yung natawag naming Bahay Wika. Okay? So yung Bahay Wika ay isang community-based na eskwelahan na ang focus ay pagtuturo ng mga tanda dun sa mga bata, kung mga toddler to mga o nagtuturo yung mga tanda ay binibigyan namin ng suporta upang maisalin kahit pakunti-kunting salita at yung wika nila dun sa mga kabataan. So meron na nito unang na ito sa Bataan at ngayon ay para sa wikang Aita Magbukon. At ngayon ay may hinahan ng pagtatayo para sa wikang Ata sa Negros Occidental at sa wikang Alta ng mga Alta. Aita rin yun, Ata, pero iba-iba rin tawag, sa San Luis, Aurora. So, bukod sa saliksik, ito nga yung pagkatayo ng mga bahay wika at meron kami natawag na Master Apprentice program. Ang ibig sabihin nun, yung mga tanda, mag-train sila ng mga kabataan o ng mas bata sa kanila upang sa gayon ay hindi na lamang matatanda yung nakakalam, kundi meron silang makakatulong na iba para sa pagtuturo ng wika na yon sa mga bata. Right. Kaya nga po sinasabi sa tema ng ating buwan ng wika ngayong taon ay wika nga po, Ginoong Toralba, yung ating kasangkapan sa pagtuklas at paglikha, no? Pero sir, para sa ating mga manonood, sa ating mga schoolmates, bakit po tayo dapat magkaroon ng pakialam sa issue na to, no? Ano kaya yung mga paraan na pwede nating magawa para maiwasan ang pagkawala ng isang wika, lalo na Ginoong Toralba sa mga kabataan? Mahalagang makialam tayo rito dahil yung wika ay tayo yan. Isa nga sa mga identifier kung saan ka galing na bansa, kung saan lahi ka, ay sa pamamagitan ng wika. Kumbaga, kunyari na sa ibang bansa ka, tapos pagsalita ka doon, bubigkas ka ng isang salitang halimbawa, Filipino, kung sino lumingon sa'yo, tsak yun ang Filipino. So, merong pagkakakilanlan eh.
At siyempre, yung wika, ayan parang yan yung vessel at siya rin yung parang repository ng ating nakaraan, ng ating kasalukuyan. At siyempre, magiging parang resource ng ating kaalaman para sa hinaharap. Pero isipin natin na walang superior or inferior na wika. Kumbaga, lahat ng wika ay pantay-pantay. So, at pangalawa, siyempre, pag-aralan. Kung tayo ay hindi na pamilyar, yung mga kabataan na hindi na pamilyar, ay siguro humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak at o kaya magulang na marunong ng wika ngayon at aralin. Kahit hindi naman kailangan salitain muna marinig lang, maging masanay lang yung ating pandinig, unti-unti matututo sila rito. Pero siyempre, malaki rin yung papel ng edukasyon. Sa paaralan, meron tayong natawag na MTB-MLE program, yung Mother Tongue-Based Multilingual Education na ginagamit sa unang 3 grado sa elementarya para magturo ng wika, ng agham, ng matematika and so on. So, mahalaga rin magkaroon ng ganung programa. Siguro tingnan pa rin natin kung gaano ba ka-epektibo yung kasalukuyang programa at inisip ang paraan paano pa pag-uusahin ito. At siyempre sa mga magulang ay maging ganun ding pananaw na mahalaga yung wika, kaya kailangan sanayin, kahit maging pamilyar lang muna, yung mga kabataan. So maaari silang kasapin nilang mga anak nila o mga pamangkin nila sa mga wikang iyon. At siyempre, mahalaga pa rin talaga ang mahalaga nito matuto yung kabataan kasi yung mga tanda marunong ng wika yan. Kung hindi masasadin, ay maaaring ang maglaho o manganib yung wika. So, both yung mga elders at yung mga kabataan, merong mahalagang papel para mapangalagaan natin, hindi lamang ang ating mga pangunahing wika, maging yung marami pa nating wikang patutubo. Alright, maraming salamat po ulit, Ginoong John Enrico Torralba sa pagsama po sa amin. At syempre po para sa mga manonood natin na kumbaga sa August lamang nila naaalala yung buwan ng wika. At sana talagang tuloy-tuloy natin itong pangalagaan beyond August, beyond man sa isang buwan lamang na ito. At sana patuloy tayong matuto kung paano nga ba natin mapapangalagaan yung wika natin. Na syempre po, kayo po ay nakapagbigay rin ng kaalaman sa amin more on this topic ngayong gabi. Maraming salamat po ulit, Sir John. Maraming salamat din po sa inyo. At syempre, schoolmates, manatili pa rin kayo nakatutok sa episode natin ngayong gabi dahil tuloy pa rin ang ating talakayan sa pagbabalik yan ng Schoolmates! Puro ako dyan para ang bata hindi nag-aalangan sa kanilang damdamin magsalita sa harapan ng kanilang guro. May papaliwanag ng guro sa pamamagitan ng sariling lingwahe ang pagtuturo. Mas maiintindihan ng mga bata kasi kung tuturuan natin ng Tagalog kagad, ang bata sanay sa salitang kung ano man pinagkalakihan nila. Kung tutuusin, in general, may advantages po yun at saka disadvantages. Yung grade 1 to grade 3 kasi, kung yung mother tongue nila, Bicolano nga or Bisaya, yun ang ituturo sa grade 1 to grade 3, mas madali nilang maintindihan yung itinuturo, mas madali silang makukuha nila, makakatchap nila yung mga dapat nilang matutunan. Kaya lang ang disadvantages naman nun, pag napapunta sila sa ibang lugar, mahirapan naman sila magtagalog, hindi lang naman sila sa lugar ng Bisaya or Bicol nakatira. Ngayon kung bata pa lang sila, may tinuturo na sa kanilang yung Pilipino na talagang dialect natin is naituro agad sa kanila, ma-accept nilang bata pa lang napapag-aralan nila. So siguro magkaroon na lang ng another subject for their mother tongue. Kumbaga specific na lugar, may special subject para sa kanilang mother tongue na hindi nila makakalimutan yun. But kailangan talaga, ang dapat talagang ituro is Pilipino dahil ang talagang wika natin is Pilipino. Nagbabalik ang Schoolmates noon ngang 2012, guys. Naglabas ang DepEd ng guidelines sa implementasyon sa paggamit ng mother tongue sa paraan ng pagtuturo mula kinder hanggang ikatlong baitang. At tinanong natin ang ating mga netizens sa kanilang opinyon kung dapat o hindi dapat na ipagpatuloy ang paggamit nito
bilang medium sa pagtuturo sa ating paaralan? Unahin na natin ang sagot ni Anne Shirley Rio Florido. Sabi ni Anne Shirley, nararapat lamang pong ipagpatuloy ang paggamit ng mother tongue sapagkat nakatutulong ito na mas mapadali at mapabilis na maunawaan at masabayan ang aralin ng mga mag-aaral. Yan naman. At ayon naman kay Jennifer de Guzman, opo, sapagkat sa paraang ito maipapasa o maipagpapatuloy ang wika na kanilang kinagisnan. Sa paraan din ito, hindi mamamatay o tuluyang maglalaho ang wikang kinagisnan nila at maipagpapatuloy pa ito sa mga susunod pang mga henerasyon. At panghuli, sabi naman ni Marvy Kasilang, karapat-dapat pa rin itong gamitin sa pagturo upang mabigyang buhay pa rin ang mga dialect ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Schoolmates, maraming salamat po sa mga nagbigay ng komento sa ating topic. Maaari pa rin po kayong magpadala ng inyong mga suwestyon at magkomento sa ating programa. Pumunta lang sa ating Facebook page at PTV Schoolmates. Yes! At syempre, no, maganda yung naging topic natin today, Gab. It's very technical, if I would say so. Kasi, kailan lang ba natin na pag-uusapan yung kahalagahan ng wika kundi sa Agosto? 'Di ba? Very thematic. Napaka monthly or even yearly nga lang siya pinag-uusapan. And siguro mas nabanggit natin kanina, Gab, challenge tayo because of modernization, globalization. Kasi sinasabi nga daw nila, paano mo nga naman maitatranslate yung mga curriculum subjects natin, no? Kung hindi naman akma doon sa wika o sa dialektong iginagamit kung saan itinuturo ito as a medium. So, kumbaga it's a challenge for us bilang mga kabataan kung paano nga ba makakaagos pa rin sa oras o sa panahon yung pagtuturo ng wika or mga dialekto natin na lalo na't namamatay na. At siguro yung trivial doon sa nabanggit kanina ni Ginoong John Toralba, no? Yung sabi niya na dinodokumento nila yung mga wika na ito para daw maituro ulit ng mga through a master apprenticeship program, no, na I think is very apt, no, na kumbaga merong head person pa rin na nagsasalita nun and then na isasalin sa mga mas bata pa. Kumbaga it's a very efficient way of teaching din, no, at siguro mas dapat laliman lang din natin or tignan natin din saan pa ba tayo mas nagkukulang para ma-preserve pa natin or ibang ways pa ba bukod sa e-dictionary para mas ma-preserve natin yung mga wikang ito. Yes. Sang-ayon ako sa iyong mga sinabi, binibining Tricia, no? Pero schoolmates, walang masamang gamitin ang wikang Ingles. Lalo tayan ay primary medium pagdating sa mga educational or academic institutions, sa ating mga thesis. Diba, sa kolehiyo, yung panghuling requirement, ang ginagamit natin dyan ay English language. Lalo ngayon na hindi pa ini-implementa yung paggamit nga ng mother tongue na pinropose ng DepEd, no? Walang masamang gamitin yon. Pero tulad ng nabanggit ni Ginoong Toralba, hindi ito pamantayan para ating husgahan ang antas ng isang tao. Tama. Kung magaling siya sa lengguaheng Filipino o lengguaheng Ingles. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, ito ay tulay natin para tayo ay magkaintindihan. Right. At bago natin maintindihan fully ang wikang Ingles na ginagamit nga natin sa ating mga paaralan, no, kailangang mas malaman muna natin ang wikang Filipino dahil yan ang ating gagamitin para mas matutunan pa natin ito ng husto. Tama. So yung tema natin ngayong taon ay wika at katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Nabanggit ni Ginoong Toralba kanina, schoolmates, na totoo ang endangered languages. And dying languages. Yes, Extinct na nga daw yung iba, di ba? Sabi niya kanina. So, kailangan nating balikan, no? Dahil bago natin maabot yung tinatawag nating mastery o yung progress sa Ingles, kailangan maintindihan natin yung interplay ng ating kasaysayan, identidad at kultura at napakahalaga ng papel ng wika natin doon. Right. Okay? So, parang yung salitang tahanan Yung salitang tahanan at salitang bahay, nabasa ko to, schoolmates, ha. Sa salitang yan, makikita natin na napakalawak at napakaganda ng wikang Filipino. Ang bahay at tahanan, magkasing kahulugan, pero may pagkakaiba dun sa malalim nilang ibig sabihin. Pag sinabing bahay, Trish, anong unang pumapasok sa isip mo? Pag bahay. Structure lang. Structure. Oo, Konkreto, house. di ba? Oo. Pwedeng kahoy, bakal. Pero pag sinabing tahanan, ito yung nararamdaman mo sa loob Sa ng home. iyong bahay, di ba? At makikita natin, schoolmates, na yung tahanan, ang salitang ugat niyan ay tahan. Di ba? Yan yung sinasabi sa atin pag Soothe. Soothing. Soothing. Pag pinapatigil tayong umiyak, bata tayo o pag
tayo ay heartbroken, di ba? Tahan na, Oo. kaya mo yan. Di ba? So, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, alam natin na may uuwian tayo, may kakalinga sa atin at magtatahan sa atin sa loob ng ating tahanan. So parang schoolmates, ganyan din ang wikang Filipino. Hindi lang yan bahay na sumisimbolo ng ating pambansang wika, pero yan din ay ating tahanan na kailangan nating uwian at pagyamanin para mas magyabong pa ang ating bansa. Right. At syempre, no, ang sinabi din ni Ginoong Torralba kanina na doon nakalagay rin yung ating kasaysayan, yung ating present o yung ating kasalukuyan at pati na rin yung hinaharap. So dapat, kumbaga, itugma din natin, no, yung ating gigil sa pagkakaalam ng Ingles o ng iba't ibang lengguwahe. Kasi, di ba, sa universidad, napakaraming mga lengguwahe na nais ituro. Nandyan yung mga lengguwahe ng ibang bansa. Pero hindi natin nakikita yung same vigor na para matutunan yung sarili nating wika. Kumbaga, it's just a symbol of our nationalism. At kung gusto talaga natin na i-implement, sinasabi nga nating pamahalaan, di ba, na i-ingrain sa ating mga mamamayan yung patriotism, this is the first step, di ba, na talagang pagyamanin natin at talagang bigyan natin ng focus kung paano nga ba mas mapepreserba pa yung iba't ibang lengguwahe, pati na rin yung mga dialekto sa ating bansa. Ayun, at syempre, with that, sa Bawat Usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makisa dahil opinyon nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, May pakialam ka!